Ang sunod niya magtungyan ay sa totoong pangyayari at hindi katakisip lamang para sa medal na buhay. Ang PCIJ Group 1 Production Center ay maghahatid sa inyo ng isang palatunang puno ng aksyon at drama na pinapagkatang Kakasal na ba? O iiwas ka? Nasa kainitan noon ang halalan para sa mga lokal na opisyal. Isa ang dugo sa lalawigan ng Cebu, ang itinuturing na hotspots dahil sa napakainit na tunggalian at alitan sa pagitan ng incumbent mayor na si Ginoong Makinis at sa kandidato ng oposisyon. Nagsimula na ang bilangan ng mga boto sa Kapitolyo ng lalawigan ay natuklasan kulang ng 3 ballot boxes ang bilang ng mga ballot box na dapat ay magmumula sa bayan ng Bugo. Dahil dito ay itinakdang magsadya sa nasabing bayan ang ilang bisa ng COMELEC at sasamahan sila ng Provincial Director ng PNP Cebu at ilang mga tauhan ng pulisya. Inaasahang hindi magiging madali ang pagkuha sa 3 ballot boxes na iniulat na nasa pagsinat ng kampo ni Mayor Makinis. Para sa mga tagapagbalita, lalo na ng mga news directors o editors ng mga major TV at radio stations at maging sa print media, ito'y isang malaking balita at syempre, di dapat palampasin. Kaya naman, sinabayaan ng mga taga-media ang mga election at police officials sa kanilang pagbiyahe patungo sa Bugo upang kunin ang 3 ballot boxes. Layuan ni Brother. Kuya Awan. Nang ang grupo ay dumating sa lugar, ay nadatnan nila ang pulupulutong ng mga supporters na galit na ang layunin ay hadlangan. Men! Kinahanglan ka ito ni ayohon pagkakatilig ka magagawin ng mga tao din eh. Ayawan? Yes, lalong nag-init ang mga tao ng mismo si Mayor Makinis na ang nagpamalas ng kanyang pagkairita sa pagdating ng mga otoridad. Di ko gusto makuhaan ninyo ang ballot boxes din eh! Tama ka, Mayor! Tama ka! Mayor, ang amo ni Mayor, gusto na mo, Mayor, nga amo latwaon ang balot box sa labing, malinaw, o peaceful nga pagkuha. Eksakto na. Kaya naman, dahil sa mainit ang sitwasyon at upang maiwasan ang kaguluhan, ay nagpasya ang mga otoridad na huwag na lamang ipilit ang kanilang sadya. Ayun, hindi na tabi. Gusto kayo basig magkagumot eh. Pinautan kay, bakit nagmahi mo inugon? Ang ganyan yung kawalan ng bal, pagkamatay ka din! Ay, eksakto niya! Amo ko May bagay. Bawal na to. Adil na daw. Wala ka lang. So sa kanilang pag-alis sa nasabing lugar ay naraanan nila sa bandang likuran ng Municipal Hall ng Bugo ang isa sa 3 mga ballot boxes na itinatago. So sa pagkakataong ito ay kanilang kinuha ng mga otoridad ang nasabing ballot box. Ang lahat ng kaganapan ay buong-buong nasaksihan, nakuna ng video at larawan ng mga kasama nilang mga taga-media. Kasali na rin ang mga ito dahil medyo alam-huli na nga ang taga-kampo ni Mayor Makinis na masyadong agresibo nang pinapalibutan sila at sinisigaw-sigawan ng grupo ng alkalde. Brad, magkuha ka di kagsa, Brad. Palay ng gabi, kaya kuya lang, Brad. Gusto na niya. Mag-bubuto na niya. Alikay na bitadaan. Yun ang ginawa ng isang TV reporter at yun ay nang maramdaman niya ang panganib na nakapalibot sa kanila. Kaya sinabihan niya kaagad ang kasama niyang cameraman na humanap na sila ng ligtas sa lugar kung saan ay pwede pa rin niyang kunan ng shock ang lahat ng mga events na nag-unfold sa kanilang harapan. Gayun pa man, may ilang taga-media ang di inalintana ang kanilang kaligtasan habang sinasamahan nila ang mga otoridad na bitbit ang isang nabawing ballot box o sakay sa isang police car na maghatid sa kanila patungong Cebu City. Dito na sila dinubog ng mga tao. Parang sa bungad, ano? Umaga, sa bitbit na
ballot box ng isa sa mga otoridad at itinakbo ito patungo sa municipal. Parang may nagkapusbugan na, no? So, gano'n ang nangyari noong pagkakataong yun. At nalaman din namin na isang photographer ng isang Cebu local daily ang nagtangkang punan yung taong umagaw sa ballot box. Ayaw po ba? Nagkikinin ka! Kamay mo ba? So, umati ka mo makabulan ang nangyari. Ay talagang yung isang photographer ay gusto makascoop, hinabol niya talaga. So sa kasamaang palad, siya ang napagbuntunan ng galit sa mga tao at siya binugbog ng mga supporters ni Mayor Mackenzie. Tinawag pa raw siyang buti nga raw sa kanya dahil nga pakialamero siya, nakikialam sa politika doon sa kanilang lugar. At bukod sa rito, isang babaeng TV reporter ang talagang malakas din ang loob. Ang doon dumumog, pinuntahan niya rin yung lugar na kung saan maraming mga taong galit na galit. At ang sister nito, nahipuan pa raw yari. Nailan, dali ra! Sabi ro, nilaman daw yung ano niya, no? Yung dalawang Twin Towers niya. Nagalit yung lady reporter, sabi niya, bakit sandali lang nila mo yung Twin Towers niya raw, diba? Gano'n ang nangyari. Sa kita lang, di na malaman kung sino yun, parang gusto niya yata daw magpaulit. So, yun ang binibigyan natin konting color kasi masyadong galit na galit yung mga nasa likod ng tarpaulin yata. So, ganun ang mga pangyayari ng mga pagkakataong yun, And then, muli, upang di na lubusang maging magulo at marami pang masaktan, ay pinili na rin ng mga otoridad na umalis na lamang sa lugar at bumalik siya lamang sa Cebu City empty-handed. Wala silang kailangan. Return tayo. Wala tayo ba? Bayad mo! So, di ba, nagtatakot yung mga pulis? Di ba may mga balil sila? Hindi na lang nila inano kasi peace-loving din yun sila Gusto nila ng mahinahon talaga at saka yung maximum tolerance. Di ba, tamang-tama yung ginagawa nila. Nabugbog na lahat, ang nasabi photographer ay nawalan pa siya ng kanyang laptop at ilang camera accessories. Kawawang-kawawa talaga. Samantala, ang TV reporter na nakinig sa kanyang yung nahipuan talagang umiiyak niyo kasi hindi raw natuloy. So, nakinig sa kanyang survival instinct, kasama ang kanyang cameraman, ay pala yung nakaiwas na sila yung mabugbog. And at the same time, nakakuha pa sila ng mga magagandang footages ng buong insidente na nagamit nila sa kanilang mga TV newscast. So narito ang isang bahagi ng interview na isinagawa ng news director ng ating himpilan sa TV reporter na naging maagat na umiwas sa tiyak na kapahamakan na si Mr. June at yung nabugbog naman na si Felix, na talagang pasapasapay yung mukha niya, parang nabalian pa yata. Okay, so andito po ang interview natin. Ginawa ko na kasi pag kita kong parang dumadami na yung mga supporters ni Mayor, ay nag-instruction ako kagad sa aking cameraman na dapat pumisto sa mas walang mataong lugar pero makuha pa rin niya yung video para safety kami pag nagkaroon ng commotion. So, yun ang nangyari.